Alamin natin ang maswerteng pwesto ng kusina sa pamamagitan ng papupwesto ng kusina mo sa silangan. Sa silangan sumisikat ang araw kaya't mas mainam na dito nakapwesto ang kusina para pumasok ang abundance and prosperity sa iyong buhay. Kapag kasi naipwesto mo ang kusina mo sa paglubog o lubugan ng araw tulad ng kanluran, magiging mabigat ang daloy ng kaswertehan sa iyong buhay. Ang kapalaran ay hindi aayon sa kaswertehan. Kaya't kung papipiliin ka, hanapan mo na agad ng magandang pwesto ang iyong kusina para ang pasok at daloy ng kaswertehan ay mapa sa iyong buhay. Tandaan, ang pinakamainam na pwesto ay sa silangan kung saan sumisikat ang araw. Kapag nasisinaga ng araw ang pwesto ng ating abundance and prosperity area, ibig sabihin abundance and prosperity din ang papasok sa iyong tahanan. Kaya wag na wag sa kanluran. Isa pang bagay na dapat meron sa lamesa sa dining area ay mga pagkain o prutas. Kahit ba hindi na kayo kumakain, mag-iwan kayo ng isang basket na may prutas. Bakit? Para ngayon na laging abundance ang nasa tahanan mo, laging abundance ang nasa kusina mo. Pag palagi kasing may basket ng prutas, makaka-encourage to ng pasok at daloy ng kaswertehan. Mas makaka-engganyo ito na tuluyang dumaloy sa iyong kusina ang maraming blessing na parang hindi ka nauubusan. Kapag kasi zero ang laman ng lamesa mo, para ka ring masasairan. Iwasan mo naman ang paglalagay ng halaman sapagkat sa halaman sa dining area o sa ibabaw ng mesa inilagay ang mga halaman na yan ay maaaring makaengganyo ito ng kamalasan. Mas mainam ang prutas ng bilugan kaysa naman sa halaman. Iwasan mo rin ang paglalagay ng orasan sa iyong kusina. Ang orasan ay hindi dapat inilalagay sa kusina dahil maaaring magkosto ng pagbagal ng usad ng swerte sa iyong buhay. Mainam naman kung meron kang organized na lalagyanan kung saan ang mga bottles o lalagyanan na yan ay punong-puno para punong-puno din ng blessing. Huwag mong sasairan ang asukal, huwag mong sasairan ang asin. Kailangan punong-puno ang lalagyanan, pati ang bigasan, para ang blessing din ay pumasok sa iyong buhay. Iwasan ang orasan. Ang dapat mong intindihin ay paglalagay ng mga bottles na punong-puno ng asin, asukal at bigas para ang pamasok sa iyo ay kaswertihan at hindi kamalasan. At ayaw naman natin na pumasok sa ating buhay ay kamalasan. Kaya ayusin ang bagay na to para maging maayos din ang iyong buhay. Ang bagay na paglalagay ng halaman ay dapat naaayon din lalo na sa pwesto ng kusina. Mas mainam na magkabilaan o balance ang paglalagay ng mga halaman, ngunit ang halaman na dapat inilalagay mo ay huwag malapit sa kalan. At higit sa lahat, ang halaman na dapat inilalagay mo sa kusina mo ay hindi gumagapang. Mainam na merong halaman para makaengganyo ng kaswertihan. Lalo pa nga kung ang ilalagay mong halaman ay lucky plants. Pero wag na wag mong ilalagay ang mga halaman na gumagapang. Kapag kasi gumagapang ang halaman na nasa iyong kusina, ikaw din ay gagapang sa hirap. Mamumulubi ka sa dami ng problema. Isa pang bagay na dapat mong pakatandaan sa loob ng kusina, huwag kang maglalagay ng mesa na may sulok o corner. Ang mainam na mesa sa loob ng kusina ay bilugan, para ang ending nito ay walang katapusang swerte. Ang biluging mesa sa kusina ay nagbibigay ng panghabang buhay na swerte. Kaya bilugan ang dapat napipiliin na mesa, hindi katulad ng mga tatsulok o kaya naman ay rectangle na may sulok. Kapag kasi may corner o sulok ang lamesa, humihinto rin ang daloy ng grasya.
at nagiging mabagal ang pasok ng blessing sa iyong buhay. Ayaw naman natin na maging mabagal ang pasok ng blessing sa iyong buhay. Ang nais natin ikaw ay swertihin. Kaya't mas mainam na ang pipiliin na lamesa ay bilugan para swerte. Iwasan mo rin ang matitingkad na kulay sa loob ng iyong kusina. Isa ng halimbawa dyan ay ang kulay pula. Iwasan mo na puro kulay pula ang kulay ng iyong kusina dahil ang kusina ay may elemento ng apoy o fire element. Tapos dinagdagan mo pa ng fire element na kulay tulad ng red. So, ang mangyayari po kapag ganito ang itsura ng kusina mo, magkakaroon ng madalas na init ng ulo ng mga taong nakatira sa tahanan mo at madalas na pag-aaway. Ito kasi ang elemento ng apoy ay nagpapainit sa mga tao. Kaya maaari maging mainit ang ulo o magkaroon ng madalas na pag-aaway. Kaya mas mainam na kulay puti, beige o kaya naman ay yellow, golden yellow. Yan ang mga masiswerteng kulay sa kusina. Iwasan mo naman ang lutuan at ang hugasan o faucet na magkatabi. Magkaaway kasi ang fire element at water element. Ang mangyayari kapag ganito ang pwesto ng iyong kusina, ang mga promotion na dapat sa iyo ay mangyayari ay mauudlot na. Imbis na magaganap o mangyayari ang bagay na to, ito ay mauudlot at hindi na mangyayari sa buhay mo. At dahil dito magkukos ito ng isang matinding problema, ang pagkaubos ng iyong pera. Dahil magiging mabagal at pasok ng blessing at success sa buhay. Kapag ganito ang proseso ng iyong kusina, magiging mabagal din ang tagumpay ng mga taong nakatira sa iyong tahanan. Mas mainam na paghiwaliin ang fire element at water element para hindi ka magkaroon ng malaking problema. Isa pang bagay na dapat mong tatandaan sa iyong kusina ay ang mga basag, sira, kahit bote, glass o kaya naman plato ay dapat tanggalin na. Huwag kang magre-reserve ng mga bagay na may pilat o marka na dahil maaari itong makasagabal sa pasok ng pera. Ang mga may pilat na yan ay dapat itinatapon na kahit gaano pa ang sentimental value niyan sa iyong buhay. Dahil maaari itong makapagdala sa iyo ng kamalasan. At ang kamalasan na yan ay magiging panghabang buhay habang ang mga basag o pilat na yan ay nandyan pa rin sa iyong tahanan. Kaya iwasan mo ang bagay na yan para sa ganun maiwasan mo rin ang dulot nitong kamalasan sa iyong buhay.